Mga sangkay, nagsalita na nga po ang mga pulis ngayon tungkol sa nangyari kay Mima Alicia at ito po yung mga mahalagang impormasyon na dapat po ninyong malaman. Okay, so tingnan po natin mga sangkay itong information ngayon kasi naglabas na po ang mga pulis ng mahalagang impormasyon tungkol po sa kanilang tinitingnang kaso sa pagpapatumba, no? Sa political vlogger na si Mima Alicia. So tingnan po natin mga sangkay ngayon ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito yung lumalabas na report base po sa pagsisiyasat ng mga pulis. Kasi ngayon, tinututukan na po talaga ng mga pulis ito. Kumbaga, mga sangkay, hindi na po ito yung simpleng pagtingin lamang o simpleng pananaliksik kung ano po ba ang nangyari. Nakagaya po ng ibang mga kaso, mga sangkay, na hindi po natututukan. Ito talagang masinsinan na. Meron pong threat talaga sa kanya. We're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan at sino ang, again, yung po ang pinupuntahan nga natin, sino po ang may gawa. Okay. So, para po sa inyong kalaman, 3 po ang tinitingnan dito. Nakaraan na, balita na po natin, 3. Una, yung dati niya daw pong kasintahan. Pangalawa daw po, yung business, buy and sell. Pangatlo, mga sangkay, yung politika. Kasi, number 1 na kritiko si Mima Alicia laban po sa mga kalaban ni PBBM. Talagang, kung mayroon po akong nakita mga sangkay na political vlogger na sobrang tapang po talaga, na bumabanat laban po sa mga bumabanat kay PBBM, ito po si Mima Alicia po yun, mga sangkay. Medyo ako pa nga po yung halos sinasaway ko na nga yun mga sangkay kasi nga po, talagang yung tapang niya nag-uumapaw. So, isa po sa tinitingnang anggulo, yung politika. Kung may kinalaman daw ba, mga sangkay? Tinitignan natin lahat, ma'am, but according sa initial na report from the Northern Police District, Okay, ito na, may initial report. it could be something personal. It's a personal life po niya. And isa rin pong malaking chance is yung her work or related to being a vlogger. Okay. Mas ano po yung sa personal life niya, meron pong sa dati niyang karelasyon. Ayun, sa dati daw pong karelasyon. So yun yung mga lumalabas na information, mga sangkay ngayon. No, dikdikan po ito kasi mismo si PBBM na po ang nagsagawa, mga sangkay, ng matinding aksyon para po dito. Talagang may utos na po sa ating Pangulo na dikdikin ang dapat dikdikin, hanapin ang dapat hanapin para po magkaalaman talaga kung ano ang totoo. As we understood, merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila. Ito po yung dating kinakasama di umano ayon po sa mga pulis. And there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila tinitingnan. Involving money kasi cases What do you mean by Not actually money, but yung violence. We are not discounting any angle, any leads. Titignan po natin lahat ito. It will be incorporated into the investigation. Kung itong threat na to, ito po yung nagbugso talaga na para gawin sa kanya. Okay. So, alam nyo, buti na nga lang mga sangkay, tinututukan na po ito ng mga pulis ngayon. Kasi, alam nyo, kung pamilya lamang po nila, hindi ko alam kung ma-actionan to ng matindi. Lalo na, si Mima Alicia yung breadwinner po ng family nila. So, sa family nila, si Mima po talaga yung bumubuhay. Kumbaga. At nakakalungkot man mga sangkay itong nangyari, pero ay na nga po. Naganap na.
At ngayon, kailangan na lamang po yung ano pa dito, yung malabas talaga kung anong totoo. Kasi tayo kahit naman po tayo magkakaiba ng mga opinion, let's say DDS yung iba naman Dilawan, yung iba Pinklawan, yung iba BBM supporters, yung iba Marcos loyalist mula po sa side ni Ferdinand E. Marcos. We are all Filipino. No, ang ganitong klaseng pangyayari dapat po hindi po tayo natutuwa sa ganung klaseng pangyayari. No, kasi kahit anong mangyari, tao din po 'yun eh. Pare-parehas po tayong tao. No, but again, inuulit ko to lagi sa mga kasamahan po natin mga vlogger, wag po tayo basta-basta bira lang ng bira. Kasi delikado nga po yung panahon. Wag po natin isakripisyo yung buhay po natin dahil lamang po sa magulong politika sa ating bansa. No. Pero ayon nga po sa mga police, maliit lamang po kumbaga maliit na tsansa yung sa politika. Malaking tsansa daw po yung personal na buhay ni Mima na yun daw po ang pinakadahilan. Isa po sa tinitingnan yung kanilang negosyo, no? Nag-usap nga po kami ng mga kaibigan namin na tingin daw po nila yung negosyo daw po talaga o di kaya yung past na mga sangkay. Yun yung kanilang di umano. Pero lahat ng yan ay imbestigahan pa lang naman. Kung ano man ang lalabas sa investigasyon ng mga pulis, yun na po yun. Yun po, I'm sure masisilip to at masisilip. Mahahanap ang mga salarin. Kung sino man ang nagpatumba, mahahanap po yun. Sigurado po yun. Kasi buong na ngayon ang umaaksyon. Kapulisan. So, hindi na po basta-basta yung kanilang kalaban dito. Pero sir, yung threat by clutch political commentaries, yung ba galing yung threat? Again, sir, we cannot conclude that. That's prematurely. That's speculation. Kaya nga sabi ko, ang pinakamalakas kong tinitignan sa ngayon, and it could prove to be untrue, di ba, later on, ay yung personal life niya, relationships, as well as yung pagiging vlogger niya. Okay, yun po yung pinaka tinitingnan po nila ngayon. Personal life talaga. Kasi, kumbaga pangalawa na lang po yung politika. Pero sana mabigyan po ng hustisya ito, ng agaran mga sangkay. Ma-serve po talaga ang justice kasi ang dami pong nangyayari sa Pilipinas sa kalintulad po na ito. No? Ang dami po ngayon, ang dami. So kaya nga hindi lang sa mga vlogger ito nangyayari. Nagkataon lamang na vlogger si Mima. But before that happened, kay Mima, may nagaganap na. Nangyari po doon sa Leyte, di ba? May nangyari sa isang rider. May nangyari sa iba't ibang mga tao sa Pilipinas na nakakatakot na. No, I hope na maging wake-up call din po ito sa lahat ng mga pulis na ayusin na po yung sistema kasi para po sa peace and order ng Pilipinas. Kasi kita niyo yung nangyayari ngayon, lumalala, di ba? So, I'm praying na ma-serve po yung justice kay Mima Alicia and condolences at kami po ay nakikiramay sa family ni Mima Alicia. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.